Ngunit patuloy na tinuturo po sa banal na kasulatan na kung saan ang mga kababaihan ay dapat hindi maging leaders, o hindi naman po dapat sabihin hindi maging leader, are not to be leaders in the local church. Nang ganun-ganun lamang po, basta-basta. Siguro po ako, tatanggapin ko ang katuruan na ang babae ay maaaring manguna sa loob ng kongregasyon kung ang lahat ng miyembro ng kongregasyon ay puro babae lamang. At walang sino mang lalaki na maaaring makapagturo para sa buong kongregasyon. Or, ang babae para sa akin po ay maaaring bigyan ng pagkakataon ng magturo kung ito ay tinatawag na church service lamang. O tinatawag nating gathering. Pwede po siguro. Pero dito po, sa unang Timoteo 3, 1 hanggang 5, pinapakita po rito at dinidescribe kung paano ang isang karakteristik bago ikaw ay maging isang tagapagturo. So may qualification po. Hindi po pwedeng si sister dahil siya ay mabola, masalita, makwento, kaya magpaliwanag, ay maaari agad makapagturo. Sa banal na kasulatan po, mayroon pong sinasabi na bago ka maging isang ganap na mabuting tagapagturo, ay dapat malaman mo muna ang mga karakteristik ng pagiging isang mabuting tagapagturo. Sabi po sa unang Timoteo, tapat ang pasabi kung ang sinuman ay magsisikap na maging obispo, yun po yung mga sinasabing tagapagturo, okay, ay mabuting gawa ang minanasa. Dapat na nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, mapagpigil, mahinahon ang pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo. So kahit ikaw po ay lalaki, kung wala ka sa ganitong karakteristik o wala ka sa ganitong kapasidad, timbangin mo muna ang iyong sarili kung ikaw ay may karapatang magturo sa loob ng iglesia. Tuloy po natin, hindi magulo, hindi palaaway, hindi malumanay, hindi makipagpagtalo, hindi maibigin sa salapi, namamahalang mabuti ng kanyang sariling sambahayan, na sinusupil ang kanyang mga anak na may buong kahusayan. Ngunit kung ang sino man nga ay hindi marunong mamahala sa kanyang sariling sambahayan, paano makakapamahala sa iglesia ng Diyos? Pansinin po natin ang mga kalalakihan. Bago po sila makapaglingkod at makapagturo, at tanungin mo ba muna dapat ang iyong sarili, ako ba ay may ganito? O ilan sa mga katangian ito ay aking tinataglay? Ako po, kahit ako po ay matagal nagtuturo, kuminsan po tinatanong ko pa rin ang aking sarili. Na-meet ko na po ba itong requirements na ito? Pangalawang tanong po, ako po ay babae, kunwari, at gusto kong magturo. Ano po ba ang mga katangian ng mga babaeng obispo? Mayroon po bang hinihingi ito sa Biblia? Sa akin pong paghahanap at sa aking pagbabasa, wala po akong nakita na kung saan ay nagpapakilala o chapter and verses na nagpapakita ang mga katangian ng mga babae na dapat maging obispo. Wala po. Pangalawa, ang nakikita ko po palagi sa banal na kasulatan na kung saan ang sinasabing woman must submit themselves to their husband. Mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa na gaya ng sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa,
Gaya naman ni Kristo na Pangulo ng Iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Nadapot kung paanong ang Iglesia ay nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kani-kanilang asawa sa lahat ng mga bagay. So initially, may tinuturo na roles o bahagi ang kababaihan sa panahon ng kanyang buhay. Bilang dagdag po na justifikasyon sa mga nasabi kong ilang talata na kung saan ang babae ay hindi dapat manguna sa tinatawag nating pastoral oversight. Una po, mula sa libro ng Genesis hanggang sa Revelation, wala pong anumang bahagi kaming makikita na nagbibigay otorisasyon para sa mga babae na magmuna sa paglilingkod sa harapan ng asembleya. Nakapagtanong na rin po ako sa ilang mga ministro. Naghanap na rin po ako ng ilang mga references na nagbibigay authorization sa ating mga kababaihan kung maaari silang tumayo sa harapan ng pulpito. Wala pa po. 12 apostol na lalaki ang makikita natin halimbawa na siyang binigyan ng authority na manguna, magturo, mag-oversee. Lahat po ng mga apostol na binigyan ng authority na maglingkod ng panahon ng ating Panginoon sa Kristo ay all men masculine gender. Yung nabanggit ko pong mga pangalan ng kababaihan kanina ay mga tagapagtulong o katulong ng mga tagapagtulong. Sila PB, sila Priscilla, sila Aguila, sila po yung mga kababaihan tumutulong sa loob ng kanila, sa loob ng sambahayan nila. At kung sinabi natin overseer, sila po yung mga tao na involved sa pagpatutulong na binigyan ng authority sa loob ng bawat lokal na assemblea. Yung po yung mga tinatawag na overseer o yung mga nangunguna sa bawat lokal ng isang